Bukas nga po ay araw na ng paggawa o yung Labor Day, kaya naman ilang grupo ng mga manggagawa inihanda ng kaliwat kanang kilos protesta na kanilang isasagawa. Ang Philippine Airlines Employees Association o PALEA, naganda ng mga saranggolang kanilang paliliparin bilang simbolo raw ng kanilang hangaring tumaas ng sahod ng mga manggagawa. Meron din silang portable gaming console na gawa sa karton bilang patama kay Pangulo Aquino at simbolo ng kanyang kawalang umano na aksyon sa issue ng mga manggagawa. Bukod sa placards ay handa na rin ang hugis asong effigy ni Pangulong Aquino na balak sunugin ng kilusang Mayo 1 sa mismong araw ng Labor Day. Ang grupong Bayan Muna naman na una ng nag-kite flying sa Quezon Memorial Circle kahapon para ipaglaban din ang wage increase. Nakasulat sa kanilang mga saranggola ang numerong 125. Nakatumbas ang hiling nila na halaga ng dagdag sahod. Samantala, kung handa naman po ang mga militanteng grupo ay handa na rin daw ang mga pulis na magbabantay naman sa seguridad para sa araw ng paggawa. Bukas po ay naka-heightened alert na ang Philippine National Police at mahigit 4,000 pulis po ang kanilang ipapakalat sa Metro Manila. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Chief Superintendent Agrimero Cruz, pagbibigyan pa rin naman daw nila ang mga demonstrador na ipahayag ang kanilang damdamin. Maximum tolerance ang ipatutupad sa mga ralista magpoprotesta. Pero pakiusap lamang po nila sa mga ito, huwag sanang magsira ng mga gamit at mag-udyok ng gulo. Ilang issue sa paggawa ang wala na yatang katapusang pinaglalaban ng mga obrero. Sa gitna ng kahirapang naranasan sa ating bansa, nangunguna na marahil sa listahan ng kanilang mga hinaing ang kakulangan sa sahod. Sa kabila ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin at iba pang pang-araw-araw na gastusin na halos sabay-sabay na pinatutupad, maliit daw ang tinataas ng sahod ng mga manggagawa. Noong Biyernes, inaprubahan ang dagdag na sahod at cost of living allowance sa 4 na rehiyon. Pero para sa grupong partido ng manggagawa, barya-barya lamang daw ito. Bukod pa rito ay problema pa rin daw ang security of tenure o kasiguruhan na manatili sa trabaho ang isang manggagawa, gayon din ang kakulangan ng social protection gaya ng pabahay, gamot at iba pa. Kaya naman hiling nila magkaroon ng dialogo para kay Pangulong Aquino upang personal daw na marinig ng Pangulo ang kanilang hinaing at malaman ang tunay na kalagayan ng mga manggagawa. Samantala sa ibang balita naman, todo suporta si Jinky Pacquiao sa training ng asawang si Manny para sa nalalapit nitong laban kay Timothy Bradley Jr. sa Hunyo. Sa katunayan, palaging nanonood si Jinky sa ringside tuwing may sparring ang mister. Katabi rin parati ni Pacman si Jinky sa mga Bible study. Kaya naman to the rescue si Jinky sa kanyang mister laban sa mga bumabatikos dito kaugnay sa kanyang spiritual transformation. Kung sasabihin nila siguro na nung dati na ginawa niya, na sinasabay niya yung pag-billiard, pagkakasino, at the same time, mag-iensayo. So yun ang pwedeng i-criticize nila. Pero yung spiritual at saka ensayo, hindi dapat i-criticize yun. Nga naman. He's working hard. Go, Manny. Saka maganda naman yung kinakalabasan. Ang laki na idulot ng change sa buhay niya. Nung siya, nasa ligaw na landas. Kinikriticize, kaya nagbabagong buhay. Kaya nga. Kasi sino may kaya yung ginawa niyang 180 degrees na turnaround, di ba? Mahirap din Actually, gusto malaman ng mga tao, ano yung nagtulak sa kanya finally. Kasi I'm sure lagi siya pinagdadasal ng asawa niya o in-encourage yung ganyan, Power di of ba? a praying wife. Tama Sabi nila. Prayers work talaga. Tulog si Manny na pray over siya ni Jinky. At ng nanay niya. Oo, diba? Madasalin siya, Yan. Mami Junisha. Good luck, Manny. Yan. Yung sa mundo niya, biro mo, politiko, atleta. Nabugbog niya kaagad yung sparring. Ngayon naman Bible. Ba, mahirap pagsabasabayin. Oo. Pasaran natin mga aksyong balita sa mga ginto. Narito na ang Ronda Report. Isang pampaserong jeep ang bigla na lamang nasunog sa Ortigas, Pasig City. Hinala ng mga otoridad, posibleng nag-overheat ito dahil sa maghapong pamamasada na sinabayan pa ng matinding init ng panahon. Yan ang Ronda Report ni Victoria Tulad. Victoria? Igan, hindi na nga naisalba ng isang driver ang kanyang minamanehong jeep nang lamunin ito ng apoy pasado alas 8:30 kagabi. Ayon sa driver na si Rocky Fernando, bigla na lang siyang nakaamoy ng nasusunog pagdating niya sa Ortigas, Pasig. Sinilip daw niya ang ilalim ng jeep at nakitang may apoy na ang ilalim ng makina. Mabilis daw itong kumalat at nagtagal din ng halos 30 minuto. Sa tindi ng sunog, halos wala nang natira sa upholstery ng jeep maliban sa bakal na frame nito. Hindi naman daw nasaktan ng driver ng jeep at kanyang mga pasahero na aabot sa 20.
Napula ang apoy sa loob ng 15 minuto. Paniwala ng otoridad, maaaring nag-overheat ang jeep dahil sa tindi ng init ng panahon. Kwento nga ng driver ng jeep, alas 7 pa raw ng umaga nang magsimula siyang pumasada. At yan ang Ronda Report mula sa Pasig. Igan? Maraming salamat, Victoria Tulad. Isang iniinalang snatcher nakatikim ng bugbog bayan sa Navotas. Yan naman ang Ronda Report ni Micaela Papa. Mika? Igan, bugbog ang inabot ng hinihinalang snatcher matapos abutan ng mga residente sa LR Yangko Street, Navotas kagabi. Kinailangan pang awatin ng mga tanod ang mga kumukuyog sa suspect na si Franny Deles, 21 anyos, na inabutan na nilang nakahandusay sa bangketa. Ayon sa biktima ng snatching na si Vanessa Duterte, naglalakad ito sa C4 alas 7:30 ng gabi nang tangayin ng suspect ang kanyang paper bag na may lamang damit at 5,000 pesos. Kaya naman napasigaw ito at nagtawag ng atensyon ng ilang tambay na humabol sa snatcher. Kakasuhan ng robbery snatching ang suspect na tumangging magbigay ng pahayag sa media pero humingi na ng tawad sa biktima. Yan ang Ronda Report mula sa Navotas. Balik sa Igan. Maraming salamat, Micaela Papa. Isang rider po ng motorsiklo sugatan matapos mabundol ang taxi sa panulukan ng Commonwealth Avenue at Nadangsora dito sa Quezon City. Sinubukan pang tumakas ng taxi driver pero agad din siyang nahuli. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Igan, pinagkakaguluhan na ng mga tao nang matsyempuan namin ng isang nakabulagtang rider sa may Commonwealth Avenue, kanto ng Tanasora sa Quezon City magkaalas 12 ng hating gabi. Ayon sa mga naroroon, ilang minuto pa lang daw noon na nakalilipas ng tumbukin ng isang taxi ang sinasakyang motorsiklo ng biktima. Ang masaklap ito, Igan, imbis na tulungan ng biktima dahil galing mo nung sumibat ang taxi. Pero malas lang niya at kumalas ang kanyang plaka sa tindi ng pagkakabangga. Kaya makalipas lang ng ilang minuto, nahuli din ang nakabanggang taxi. Bakas pa nga sa kanyang hood at windshield ang kinasangkutang aksidente. Anya, wala naman daw sana siyang balak na takbuhan ng biktima. Yun nga lang ay ipinilit daw siya na kanyang pasahero na dumiretso na lamang sa takot daw niya dahil first time lang niya nakabangga ng tao ay nakumbinsi siyang tumakas. Dahil dito posibleng mas bumigat palalo ang reklamong kakaharapin ng naturang taxi driver. Iyan? Maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, umaari na papuri sa social networking site na Facebook ang taxi driver na si Maximo Aton na nagsoli ng pera at laptop na naiwan sa kanyang sasakyan nitong Huwebes. Laking pasasalamat ang kanyang pasahero na kaiwan ng mga gamit na si Rain Cruz. Sa tuwa, ipinost ito sa Facebook ang larawan ni Aton at ang kwento ng kanyang katapatan. Ngayon, mahigit 8,000 Facebook users na ang nag-share ng larawan. Isang taon ng driver si Aton na may 4 na anak at isa sa kanila ay may kapansanan sa mata. Sa liit daw ng kanyang kita, hindi niya na ipapagamot ang anak. Pero sa kabilang ito ni minsan ay hindi raw niya naisipang manlamang ng kapwa. Nakakatuwa kasi talaga, pag di ba tinawagan siya nung may-ari ng laptop at saka may pera para doon sa mga 5,000 yata. So, nakipag-meet sila sa isang place na hindi convenient for the driver. Wala tayong time. Nung binibigay niya ng pera, nung binibigay niya ng kahit paano reward, ayaw tanggapin ni Aton. Alam mo, ang ganda nung sinabi actually niya kasi parang sabi niya, biruin mo, dumadaan ako sa simbahan, nagsa-sign of the cross ako, tapos yung kung magkikip ako ng bagay hindi naman akin, di ba? Parang taliwas naman yun doon sa mga ginagawa ko. Sana ganyan ang karamihan sa maging mindset nung right, mga iba pang Actually, mga kababayan natin, ano? Marami ng taxi driver nagsusoli sa BCW. Ay, oo, yan. Marami rin naman yan. Kanya-kanyang kwento. Lagi yan. Yung huli nga, yung anak nung sumali sa Survivor na labandera. Ah, ganun ba? Oo. Nanay Zita. Oh, yun, anak ni Nanay Sita. Ang nagsoli? Taxi driver siya. Yan, sana dumami pa yung mga lahi ni Mr. Correct. Maximo Aton. We love you. Ayan, mga kapuso naman ito. Ay naku, ito umabot sa 36.3 degrees Celsius naman ang temperatura sa Metro Manila kahapon. Ayon po sa Pag-asa, mas mababa lamang yan ng 0.1. Sa naitalang pinakamainit na temperatura sa Metro Manila ngayong taon na umabot naman po sa 36.4 noong Biyernes. Pero kahit po mas mababa, nasa 42 degrees daw sa pakiramdam ang temperatura kahapon. Dahil sa mataas na humidity o dami po ng water vapor na sinisingaw ng paligid na umabot ng 48%. Mataas din ang naitalang temperatura kahapon sa port area sa Maynila na umabot po ng 36.7 degrees Celsius. Pero paliwanag po ng Pag-asa, hindi raw ito ang basehan ng temperatura sa Metro Manila dahil masyado itong malapit sa dagat. Kaya pala I felt so hot. Oo nga. Exactly. Hot na hot. Hot mama. Hot mama. Comment ako. Delikado. Proceed na. Proceed. Minsan lang eh.